Hello mga kainday, mga kadodong. For today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung mga iba't ibang karanasan natin sa ating pamilya. Ito is about family. Tayo, kanya-kanya naman tayong naranasan sa ating pamilya. Like ating parents, our siblings. Sa akin naman, hindi ko naman sinasabi na nagtanim ako ng sama ng loob, no? As long as I could talaga mga ka-guys, talagang ako na lang yung nakakaalam sa sarili ko. Kumbaga, siguro kaya nga nagkaroon ako ng stress society dahil nga dati kasi wala akong mapagsabihan. Talagang napaka-importante guys na mayroon kang mapagsabihan sa problema mo. Tapos mayroon kang nakakausap palagi. At the time kasi, para ang hirap pala ng sitwasyon guys nung parang nakakulong ka sa isang kuweba na akala mo. Ang iniisip ko lang kasi noon, pag sinabi mong parents, yun yung parang tutulong sa'yo. Kumbaga yun yung nakakaintindi sa'yo sa hirap at ginhawa. Kahit anong mangyari, kumbaga anak ka pa rin. Tinutukoy ko dito guys yung aking mama. Hindi ko naman sinasabing, like I said, ulitin ko uli, hindi ko sinasabi na nagtanim ako ng galit sa mama ko. Kumbaga gusto ko lang i-share sa inyo. Iba-iba naman tayo patakaran bilang nanay. So ngayon guys, ang naranasan ko lang naman sa aking mama. Siya kasi yung tipong parang may favorite siya nga anak. Kung sino yung nakapagbigay sa kanya ng pera, kung sino yung parang nakakatulong sa kanya, kumbaga yun lang yung kilala niya. Bali kasi kami, tatlo kaming magkapatid. Ang pinalad sa amin kaagad, bali ang breadwinner kasi sa amin, yung bunso namin na kapatid kong babae. So siya yung parang pinalad sa buhay na siya yung medyo may nagkaroon kaagad sa batang edad niya. So ako kasi nag-asawa ako ng maaga, mga 20 years old. So, siyempre, yung naasawa ko naman, yung una ko namang naasawa, sobrang hirap sa buhay. Kumbaga, isang kahig, isang tuka. Hindi naman yung asawa ko talaga kasi hindi naman kami kasal. Kumbaga, partner ko sa buhay, live-in partner. So, isa pa yon sa na-disappointed sila ng sobra kasi nga, hindi talaga nila nagustuhan. Kasi nga, wala nga kasi ding diskarte sa buhay, which is hindi ko naman sila masisi. Hanggang sa one day, na-realize ko, kasi naglalakihan na yung mga anak ko, palaki na sila ng palaki, parang ayaw kong maranasan nila yung naranasan ko sa buhay na paano na lang yung pag-aaral nila dahil hindi naman talaga sila kayang i-provide ng kanilang tatay. So, nauntog talaga siguro yung ulo ko na parang ayaw ko nang umuwi sa amin. Kasi nga, ang inisip ko na lang yung mga anak. Hindi ko na inisip yung sarili ko. So, ang nangyari noon, nagtrabaho ako, nangatulong ako. Tapos, yung kapatid ko nag-offer sa akin na mag-stay na lang daw ako doon sa bahay ng mama ko. Kasi total naman yung kapatid ko, siya yung nag-support sa mama ko. In short guys, napunta ng Amerika yung kapatid ko. Siya yung breadwinner nga sa tatlo namin. Pero kami, medyo nabigyan ng konti ng kapatid ko, pero hindi talaga yung fully na buwan-buwan na kagaya sa mama ko. So kayo, nag-suggest siya na doon na lang ako. Tapos kung gusto ko daw, maghanap daw ako ng foreigner. Kasi total naman daw may mga laptop yung mama ko, may mga computer. Dati di ba mga computer yung uso. So doon talaga ako nag-stay hanggang, sabi kasi ng kapatid ko, sige diyan ka na lang ate hanggang sa makahanap. Sobrang natuwa naman ako sa offer ng kapatid ko kasi para sa mga anak ko nga. Pero guys, hindi ko akalain na yung pag-stay ko doon, yun yung magbibigay sa akin ng sobrang hindi ako nakakatulog kasi nga di ba kasi masama pala yon na parang umiiyak ka sa loob ng kwarto tapos hindi mo na ilabas yung ayaw ko marinig ng mama ko kasi nga at the time parang feeling ko kalbaryo yung buhay ko. Kiramdam ko kalbaryo kasi imbis na mas gustuhin mo na lang na mira sa ibang tao kaysa sa sarili mong mama. Ito na-share ko lang sa inyo ha. Hindi naman ako galit sa mama ko, which is okay naman kami ngayon. Halos gabi-gabi guys umiiyak ako. May time na para lagi niya akong sinisisi na bakit ang tagal-tagal ko daw nagkakaroon pera sa online. Tapos, bakit daw hindi ako humihingi? Siyempre, wala naman akong pera, wala akong maibigay. Siguro, minabadali niya ako. Wala akong magawa eh. Hindi naman ako makabalik sa amin kasi ayaw ko na makabalik sa ganung buhay. Kasi ang inisip ko nga, yung mga anak ko, ayaw ko gusto ko umiba namang buhay nila. Diba? Hindi naman yung parang isang kahit isang tuka na lang. So, tiniis ko yun guys, tiniis ko hanggat kinaya ko, umiyak man ako gabi-gabi. Pasensya na kayo guys ha, umiyak man ako gabi-gabi. Dahil nga sa sobrang sakit ng mga salita ng mama ko. Tapos hindi siya nakikipag-usap sa akin. Di ba pag ina ka, dapat suportahan mo hanggang sa naman may nagpapadala sa yung isang anak, di ba? So ano ba yung kakain ka lang naman dun eh? At tapos gasino lang naman yung kain ko, hindi naman ako ganun katakaw, di ba? So konti lang naman ang kain ko.
kung tutuusin nga, nagda-diet pa talaga ako noon kasi ayaw kong tumaba. Nagdidiman pa rin talaga yung mama ko, guys. So, lagi niya akong sinisiraan sa kapatid ko tuwing magbi-video call sila kasi yung kapatid ko, sila talaga yung close. So, ngayon, ang nangyari, yung kapatid ko parang nagalit na din sa akin. So, dumating yung friend na pinalayas ako sa bahay ng kapatid ko. Yun yung reason na napunta ako ng Angeles, Pampanga. Ang daming mga talagang sama ng loob na iniyak ko na lang na tumatawag ako sa Diyos. Yung time na yun na sa kalugmukan ko, guys, ang kasama ko lang all the time is ang Panginoon. Talagang nagdasal ako gabi-gabi na makayanan ko pa ang lahat. Dahil kung hindi, mababaliw ako. Muntik na, guys, kung tutuusin. May time na parang natutulala na lang ako. Tapos, naalala ko nga na biglang tumabingi yung mukha ko noon. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang stress siguro. Dala na ng stress, anxiety, na hindi ko na maintindihan, na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Yung parang nakulong ako sa isang kuweba na gustuhin ko mang lumabas, hindi ko kaya kasi wala akong kakayanan. Alam, nakarelate ba kayo sa mga experience ko? Kaya guys, ito lang yung payo ko sa inyo. Wag na wag nyong iparanas sa mga anak nyo yung gano'n. Ina tayo di ba? Pag nagkaanak tayo, responsibility natin. Ano tayo, mas dapat mahal natin yung mga anak natin. Wala tayong dapat pinipili. Kumbaga, nandyan yung pagmamahal bilang ina. Kaya ako, ang ginawa ko, talagang hindi ko pinaramdam sa mga anak ko. Ganun ang gagawin ko sa kanila. Ako talaga yung nanay, guys, na kung maari lang itulong ko sa kanila. Sige, kung anong meron ako, kung sino yung wala, yun ang uunahin kong tutulungan. Kasi nga, gusto ko, pare-pareho sila, maalwan, patas yung katayuan nila sa buhay. Kung kumakain kami ako ng masarap, dapat kumakain din sila ng masarap. Ganun ako tumingin sa mga anak ko. Kayo, please lang, huwag niyong iparanas sa mga anak niyo. Huwag niyong tulad sa akin na nagkaroon talaga ako ng anxiety na. Okay na nga ako ngayon, guys. Dati pag nagkwento ako about sa experience ko sa mama ko, talagang umiiyak talaga ako. Halos hindi na ako makapagsalita. So ngayon talagang pinag-pray ko lang kay Lord na mawala na lahat. Yung nandito kasi siya naka-stuck sa dibdib ko. Ang ginawa ko na lang mag-exhale, inhale na lang ako na gusto kong mailabas na yon kasi ayaw ko nang nandito pa siya sa dibdib ko. Gusto ko mawala na lahat kasi ayaw kong magkaroon ng sama ng loob. Gusto ko pag family dapat okay kasi alam nyo, life is too short. No? Hindi dapat ganun. So kahit ano pa man ang nangyari, kahit ko hindi naman ako perfectong anak, no? Hindi ko sinasabi kung nagkamali man ako na may nagawa man siyang hindi maganda sa akin. Talagang pinatawad ko na siya ng buong paulit-ulit na sinasabi ko. Never ako nagtanim ng sama ng loob. Dati, guys, ako na lang yung nag-adjust. Ako na lang yung gumawa ng paraan na nakikipag-usap sa kanya. Siguro, kung hindi man niya ako favorite na anak, malayo man ang loob, wala na akong magagawa, di ba? Basta ako, hindi mo naman talaga mapapalitan ang ina. Nag-iisa lang yan. Kumbaga kay Rapi Tulfo nga, hanggang mahalin yung ina mo kahit ano pa mang ginawa. So yun lang yung ma-share ko, guys, sa inyo, no? Gusto ko lang ma-share na sana na hindi nyo din talaga iparanas sa mga anak nyo yung ganun. Kasi balang araw, sila yung makakaramdam na anxiety, depression, stress, sama ng loob na nandyan sa kanilang dibdib na hindi nila maintindihan. Sana maintindihan nyo yung aking feelings. Thank you for watching. Mwah!